Dear RATV, Inspiring Stories. Isa po akong masugid na taga-subaybay sa inyong programa. Ako po si Ella Rivera at nais ko pong ibahagi ang isang kwento na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng katapatan, pagtitiwala at pag-unawa sa relasyon. Si Roland at ako ay magkasintahan ng mahigit 5 taon. Palagi kaming magkasundo at puno ng pangarap para sa aming nalalapit na kasal. Sa bawat detalye ng wedding, mula sa bulaklak hanggang sa seating arrangement, sabay kaming nagplaplano, punong-puno ng tawanan at saya, kasama ang aming mga magulang at matalik na kaibigan. Ilang linggo bago ang kasal, napansin ko ang kakaibang kilos ni Roland. May mga araw na tila nagiging malayo siya. Minsan ay hindi niya nasasagot ang aking mga mensahe. Sa una, inisip kong stress lang siya sa trabaho. Ngunit unti-unti kong naramdaman na may tinatago siya. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga invitation cards sa bahay, napansin kong tahimik siya. "Roland, may tinatago ka ba sa akin?" Tanong ko habang nakatitig sa kanyang mata. Tumigil siya sa pagsusulat ng pangalan sa card. Huminga ng malalim at dahan-dahang tumingin sa akin. "Ella, may isang bagay akong dapat mong malaman bago tayo magpakasal," sabi niya at iniabot ang isang sobre. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre at lumuha ako nang makita ang nilalaman. Lumang dokumento at sulat na nagpapatunay na may lihim na utang si Roland mula sa isang dating negosyo na nabigo. Ito ay isang responsibilidad na matagal na niyang tinatago upang hindi ako masaktan. "Ella, alam kong dapat mong malaman ito mula sa simula, pero takot akong masaktan ka," sabi ni Roland, may bahid ng lungkot sa mga mata. Tahimik akong nanatili sandali, ramdam ang bigat ng sitwasyon, ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay. "Salamat sa pagiging tapat bago tayo magpakasal. Alam kong kakayanin natin ito, basta magkasama tayo," sagot ko, habang unti-unting natutunaw ang sama ng loob sa puso ko. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan kami ni Roland upang ayusin ang utang at planuhin ang aming kasal. Kasama rin ang aming matalik na kaibigan, si Liza, na tumulong sa pag-aayos ng logistics at nagbigay ng moral support. Ang kapatid kong si Chester naman ay tumulong sa pagbili ng mga dekorasyon at sa paghahanda ng rehearsal dinner. Si Auntie Marites, ang tiya ko, ay laging nakasunod upang magbigay ng payo. Minsan ay matalim, ngunit madalas ay nakatulong sa amin na maging maayos ang plano. Eksena sa rehearsal dinner. Ang rehearsal dinner ay punong-puno ng halakhak at kwentuhan. Nag-usap ang mga magulang at kaibigan tungkol sa mga alaala ni Ella at Roland. Ngunit sa gitna ng saya, ramdam namin ang bigat ng nakaraan. "Roland, napakalakas ng iyong puso na harapin ito," sabi ni Chester habang tinitingnan ang nobyo ko. Ngunit si Auntie Marites, na dating matutulis ang dila kay Roland, ay ngumiti at nagsabi, "Minsan, ang pinakamahirap na pagsubok ang nagbubukas ng tunay na pagmamahal. Huwag kayong matakot mga anak. Dahil sa suporta ng aming pamilya at kaibigan, unti-unti naming naibahagi sa isa't isa ang aming mga takot at pangarap. Napagtanto naming mas lalalim pa ang aming pagmamahalan kapag bukas ang komunikasyon at may pagtitiwala sa isa't isa." Eksena sa tabing dagat. Kinabukasan bago kasal, naglakad kami ni Roland sa tabing dagat. Hawak ang mga kamay, tahimik at nagmumuni-muni. Ang dagat ay tahimik, tanging tunog ng alon ang naririnig namin. "Ella, salamat sa pangunawa mo. Ngayon, handa na akong maging buong bahagi ng buhay mo," sabi ni Roland, may bahid ng emosyon sa tinig. Napangiti ako at yumakap. Ramdam ang init at tibay ng aming pagmamahalan. "Roland,
Hindi ko kailanman hahayaan na may lihim sa pagitan natin. Basta magkasama tayo, kakayanin natin ang lahat. Sagot ko. Sa gabing yon, natutunan naming ang pagmamahalan ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, plano o perpektong buhay. Ito rin ay tungkol sa katapatan, pagtanggap sa kahinaan ng isa't isa at pagtulong sa bawat hamon ng buhay bago tuluyang magsabi ng I do. Ang aming kwento ay nagpapaalala na kahit may lihim o problema sa relasyon, kapag may bukas na komunikasyon, pagtitiwala at suporta mula sa pamilya at kaibigan, kayang lampasan ang anumang pagsubok at mas lalong tumibay ang pagmamahalan. Maraming salamat po sa inyong programa at sa laging pagbabahagi ng mga kwento na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa amin. Lubos na nagpapasalamat. Ella Rivera.